name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Lord, we lift up to you our Bible sharing, our day, the problems that we encounter today. Personal problems, problems of our friends, problems of those who have shared their problems in the media. Lord, we lift them up to you. And as you, Lord, are still working and we are your followers, may we also work for their healing, for their day-to-day coping mechanism in their daily lives. This we pray in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, Amen. of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Bishop, nakakalungkot po yung mga news, yung mga pari po na, nagpakamatay. Oo, Yung lately marami lang po. po, nung nagmi-meeting po tayo last Thursday, yan po yung i-raise ko nga po Oo. sana kasi somebody na that time din, last Thursday, yun po yung nagkaroon ng nag-suicide yung isang priest. Opo, oo, totoo po yan, oo. Lalo sa kami ni Father Efren de Guzman, may kilala kami personally, 3 pare nag-suicide, oo. Sakit po yan, kailangan 'pag ano talaga, merong medical ano talaga yan, oo. Immediate medical intervention, oo, gano'n po yan, oo. Sister Karina, lahat ng komunidad pagdasal po natin yung mga taong merong depression. Yung ang tawag nila clinical depression. Kasi may depression po na nangyayari lang yung tinatawag nating nung circumstantial. May nangyari sa buhay mo, maaaring nalugi ka, o maaaring namatayan ka, o may mga yung mga lang yung sandali lang ng mga pangyayari mabigat, no? O kundi nakahiwalay kayo ng asawa mo o ng boyfriend o girlfriend mo. Ang tawag po dun mga circumstances lang, circumstantial. Naayos po agad yun, no? In time sa counseling, sa bonding with friends. Pero yung sinasabi po no Sister Karina, ang tawag po dyan clinical depression. Something is already wrong with the mind. Kaya kailangan po ng medical intervention. Otherwise, mag-lead po talaga sa sa suicide, no? Until pinag-aaralan ng science yan, no? Kung ano nangyayari sa brain. Bakit nagkakaroon ng clinical depression. Si Father siguro konting sharing, si Father Benedict Groeschel ng EWTN, founder po siya ng isang congregation. Meron po siyang clinical depression for 40 years. Dahil clinical psychologist siya, alam niya ang gagawin niya. Marami siya natulungan tao sa mga nagkakaroon ng ganyang sakit. Of course, namatay na po siya. Yung kanyang cause, maaaring siya maging saint. Pero nag-struggle siya sa clinical depression. Gamot siya everyday, nagagamot siya. Tapos yung kanyang routine, hindi po niya binabago yung routine niya. Kasi dapat may routine ang buhay ng tao mayroong clinical depression. Pag alas 6 ka gumigising, gising ka ng alas 6. Kung ang pakiramdam mo ay gusto mo pang magtagal sa kama, bumangon ka. Talagang struggle po, nakakaawa po yung mga taong ganyan. Nung share niya sa television, kung ano yung na-experience niya. Pero sabi nga niya, by God's grace, tapos merong medical intervention, makakaya mo. It becomes everyday na po yan. Everyday na nangyayari na po yan sa mga taong may clinical depression. Kaya lalo po tayo, dahil ngayon aware na tayo, we know already how to deal with this kind of people. No, hindi yung pwedeng sabi-sabihin wala yan, bali wala yan. Naranasan ko rin yan eh. Naranasan mo depression pero hindi clinical depression, no? Kaya mabuti po na i-raise niyo yan, Sister Karina, no? Yung issue ng ng nag-suicide. Oo. Good evening. Merong good evening dito. Sa video namin, meron kami pinagpe-pray na merong depression sa ibang bansa. Ngayon, inumpog yung ulo sa Opo, sa pader. Oo. Naku, talagang aside from prayer, no, Sister Emily,
i-advise nyo yung taong yun mag-seek ng medical intervention. Meron na, Oo, Bishop eh. oo, good, oo. Kung hindi, talagang Kasi ano po nasa yan. ano yun eh. Oo, Taga-ibang bansa. Ah, oo. Good evening po, good morning. Good morning po. Apo. Good morning. So, Sister Emma, God bless po, Sister Emma. The Lord be with you. And with thank your you. spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. When you see Jerusalem being surrounded by armies, you will know that its desolation is near. Then let those who are in Judea flee to the mountains. Let those in the city get out, and let those in the country not enter the city. For this is the time of punishment in fulfillment of all that has been written. How dreadful it will be in those days for pregnant women and nursing mothers. There will be great distress in the land and wrath against these people. They will fall by the sword and will be taken as prisoners to all the nations. Jerusalem will be trampled on by the Gentiles until the times of the Gentiles are fulfilled. There will be signs in the sun, moon, and stars. On the earth, nations will be anguish and perplexity at the roaring and tossing of the sea. People will faint from terror, apprehensive of what is coming on the world, for the heavenly bodies will be shaken. At that time, they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. When these things begin to take place, stand up and lift up your heads, because your redemption is drawing near. The Gospel of the Lord. Praise Praise the to you, To you, Lord. Lord Jesus Christ. Okay pa, no? So, bago po natin mag-share sa gospel, nabanggit ko po sa ating group chat, no? Yung tungkol sa filioque. Kaya talakayin natin yung filioque. Yung pinadala ko sa inyo, di ba? Kasi isang subject po yan sa theology. Ngayon, nakalagay sa news na isinare ko sa inyo, pupunta ngayon si Pope Leo XIV sa Turkey. At sa Turkey, mamimit niya yung mga Orthodox. At nakalagay sa news, dadasalin ni Pope Leo XIV ang Nicene Creed without filioque. Walang endasan. No? Dahil ano yan ecumenical spirit, no? Babasahin ko yung Nicene Creed. Yung Nicene Creed po natin, dinadasal natin to every Sunday. Tapos pag Lent tsaka Advent, usually Lent and Easter time ang dinadasal natin Apostles' Creed. Yung Nicene Creed, dinevelop niya yung Apostles' Creed kasi may mga heresies noon eh. Kaya dinevelop niya yung Apostles' Creed. Kaya meron tayong Nicene Creed na mahaba. No? Ito po ang Nicene Creed na dinadasal natin every Sunday. Pakinggan niyo po, no? Doon sa huling part, I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son. Ayun po yung filioque and the Son. Ang mga Orthodox tsaka Eastern Catholics, wala silang and the Son. Panagdadasal ang Orthodox at mga Eastern Catholics, ito dinadasal nila sa Nicene Creed. I believe in the Holy Spirit, the Lord and the giver of life, who proceeds from the Father. Hanggang doon lang. Walang Son. Opo, walang and the Son. Okay po? Medyo makinig kayo kasi ano po to medyo heavy theology, no? Maaring
Maraming Catholics hindi alam to. No, siguro dahil hindi na nila mapaliwanag. Pero itong theology ito kung bakit naghiwalay ang Orthodox at Catholics noong 1054. Ayan po kung Kailan? tawagin sa 1054. Ang layo, Ten- natagal na, no? 1054 pa. Oo. Grabe. At yung ginawa yung Nicene Creed, year 381. Medyo pagpasensyahan nyo po, no? Kung medyo mahaba ang explanation ko, no? Dahil ano po to heavy theology to, no? At pwede nyo i-share sa iba, no? Dahil maraming Catholics hindi rin po alam to, no? Ginawa ang Nicene Creed noong 381. Tagal na. Yung Nicene Creed, ang original ng Nicene Creed, walang endasan. Okay, tatanungin ko kayo. Ang original na Nicene Creed, mayroon bang endasan? Ano po sagot nyo? Wala po. Wala. Opo. So, ang mga Orthodox at mga Eastern Catholics, kapag dinadasal nila ang Nicene Creed tuwing Sunday, ang dinadasal nila ay ang original na Nicene Creed. Bakit Naintindihan niyo po, bakit walang andasan? Ito po, mapaliwanag ko po mamaya. Pagpasensya niyo po, dahan-dahan ang paliwanag ko, no? At medyo mabagal, no? Ngayon, ayun po ang original. Pagdating po ng mga about 7th century, 8th century, 9th century, nagkaroon po ng heresy sa West. Ang Eastern Orthodox, tsaka Catholic, Eastern Catholics, nasa East po sila ng Roman Empire. Pag sinabi niyo pong East, ayan po yung Turkey, Armenia, Constantinople, ayan po yung sa Russia, ayan po yung mga East. Pag sinabi ko pong West, ayan po yung Rome, ayan po yung Spain, ayan po yung France, ayan po yung Germany, no? Ayan po yung United States. Ang tawag po diyang West, no? Noong dati ang Roman Empire divided yan sa East and West. Pero noong time niya wala pang US Spain tsaka ang mga sikat nun tsaka France, no? Sa West. Nagkaroon heresy ang West tungkol sa divinity ni Jesus, no? Lumalakas yung heresy. Lumalakas. Although may heresy na noon pa. Pero lumalakas yung heresy na si Jesus ay hindi Diyos. O kung Diyos man ito, mababa sa Ama. Mababa. Kaya ginawa ng Pope ng nasa West, nasa Rome, ang ginawa ng Pope, dinagdagan niya yung Nicene Creed and the Son. Dinagdag niya para mabigyan niya ng point ng stress na si Jesus ay equal sa Father. No, ayun po yung purpose ng Pope kung bakit niya dinagdagan ng and the Son ng Filioque. Ngayon, nagtanong po sa inyo kanina, bakit yung Nicene Creed, the Holy Spirit proceeds from the Father at walang and the Son? Di ba? May nagtanong yan, di ba? Kanina sa inyo, di ba? Opo. Oo. Bakit wala and the Son sa original Nicene Creed? Kasi ang purpose kasi ang Father kasi ang origin ng interior life ng Blessed Trinity. Kaya siya po ang first principle. Ayun po ang point ng Nicene Creed. That in the life of the Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, ang Father, ang first principle ng Trinity. Kasi the Father begot the Son from all eternity. No? Kaya kung if the Father begot the Son from all eternity, it follows sa thinking ng Nicene Creed na original na the Holy Spirit
also proceeds from the Father. Nakuha niyo po? So kung yung Son nabigat ng Father from all eternity, ganun din ang Holy Spirit. Nag-proceed siya sa Father from all eternity. So ayun po ang thinking creed nung 381. The Father is the first principle. Ngayon, yung ginawa ng Rome, dinagdagan niya, and the Son, tama ba yun o mali? Sabi ng mga Orthodox, wala pang Orthodox, no? Wala pang word na Orthodox eh. Kasi lumabas lang yung Orthodox 1054 eh. Kasi mga Orthodox, puro mga Catholics lahat yan eh. Puro Catholics lahat yan. Naiisip ng Eastern Catholics, eh mali ginawa ng Rome. Maki-create ka ng dalawang principles. Dapat lang one principle lang, the Father. Pag dinagdagan mong and the Son, eh dalawang principles yan. Hindi po pwede, dapat isa lang ang principle ng Blessed Trinity. Isa lang. Pero wala kaming intensyon na gawing two principles yan. Kasi, di ba sinabi ni Jesus sa Gospel, na all that the Father has is mine. So, pareho sila. Kaya yung Holy Spirit nag-proceed din sa Son. Kasi sinabi ni Jesus, all that the Father is mine. Dadagdagan ko pa, bago ko ipaliwanag yan, ha? Medyo pasensya lang. Medyo mabagal, ha? Babasahin ko. Yung basis kasi, kung meron kayong notes dyan, no? Ang basis ng Eastern Catholics noon, kasi wala pang word na Orthodox noon eh, no? 1054 lang sumulpot po yan, no? So yung yung sinulat ko na po rito, no? Ito po ang basis ng Ito po ang basis ng ng Eastern Catholics tsaka ng original Nicene Creed 381. John 15:26, no? Pwede niyo isulat 'yan, no? John 15:26. Ito sinabi ni Jesus. And when the counselor comes, whom I shall send to you from the Father, even the Spirit of truth, who proceeds from the Father, he will bear witness to me. O, tandaan niyo po, no? Sa John 15:26, hindi po na-mention dito na nag-proceed ang Spirit sa Father, kay Jesus. Whom I shall send to you from the Father, even the Spirit of truth, who proceeds from the Father. Walang nakalagay na who proceeds from the Father and the Son. Nakuha niyo po? Okay. Okay, John 15:26 yun, ha? Opo. Ayan po ang basis ng Nicene Creed nung 381. John 15:26. Ang ginawa naman ng Rome, para ma-justify niya, na idagdag niya yung and the Son, yung filioque, ang kinote niya, John 14:26. Okay, pwede nyo ilista rin yan. So, ilagay nyo, yung Eastern, ang kinote, John 15:26. Yung West, yung Rome, ang kinote, John 14:26. Para ma-justify niya kung bakit niya dinagdagan ng and the Son, yung ito pa. So dito, nung isinend ng Father ng Holy Spirit, tanong ko po, sa binasa ko, kaninong pangalan sinend ng Father ng Holy Spirit? In the name of Jesus. Whom the Father will send in my name. Kaya both sila. So John 15, tsaka John 14:26, pag kinumbine mo yan, the Holy Spirit proceeds from the Father and the Son.
Okay, nakuha niyo po yung paliwanag kong medyo maikli at medyo kasi matagal po namin ginawa sa theology to, no? Itong topic na to, no? Pero medyo luminaw na bang konti o may tanong kayo pa? Dadagdagan ko pa kasi ng Bible verses eh. Dadagdagan ko pa. O, tutuloy ko muna. O, sige. Nakalagay sa John 16:7. Ito rin yung kinote ng West, ng Rome. John 16:7. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. It is to your advantage, for if I go not away, the counselor will not come to you. But if I go, I will send him to you. So, ang nakasalita rito si Jesus. Sino mag-send ng Holy Spirit sa atin? Father. Si Jesus. Si Jesus. Yung si Jesus sa John 16:7. Sa John 15:26, ang mag-send ng Holy Spirit ay yung Father. Nakuha niyo ba? Ito po yung Opo. mahalagang Bible verses. Ha? Ano po ulit? John 16:7. Si Father po ang ano? Sa John 15:26, nag-proceed ang Holy Spirit sa Father. John 15:26. John 16. Nag-send ng Holy Spirit yung Father. Sa John 14:26, nag-send ng Holy Spirit sa Father kay Jesus in the name of Jesus. And the Son. Yung John 16:7, in-emphasize ko lang yung John 14:26. Na yung ginawa ng Rome ay valid. Pero ito pa ang isang napakagandang sinabi ng Bible, Revelation 22 verse 1. I-quote nyo na rin medyo importante. Next time siguro babalikan po natin to kung may tanong po uli kayo, no? Ano po nakalagay sa at si Bishop Lito ay gagawa ng article yan, no? Bishop Lito, gawa ka ng article tungkol sa filioque, no? Sa ngayon, hindi na problema yan. Sa ngayon, hindi na problema, no? Sa ngayon, hindi na problema kasi nakalagay sa Catechism of the Catholic Church, pwede nang gamitin ang pareho. Pwede mong banggitin ng who proceeds from the Father and the Son, o pwede rin who proceeds from the Father na walang and the Son. Nakalagay po yan sa Catechism of the Catholic Church, no? Siguro, bibigyan din nilang po ni Bishop Lito yan, no? Pero ang inala ko sa inyo, bakit nagkaroon ng controversy noon? Kung bakit nagkaroon ng excommunication ng 1054. Nawala lang ang excommunication noong 1966. Bilangin nyo. 1966 minus 1054. Ilang taon po yan? Kapag yan, mahina ako sa mate. 1966, minus 1054. Ilang taon po yan? Nagkahiwalay ang Orthodox sa Catholics. 109 ba? 912. Tama ba? Hindi. Separation. 900 pala. 912. 4912 nagkahiwalay. Dahil lang sa filioque. Nakita niyo problema noon? 4912 years. Nagkahiwalay ang East Christianity tsaka Western Christianity dahil lang sa filioque. Kasi sa theology, kaya ang church very clear sa heresy. Ganyan ang church pag ang pinag-uusapan ay doktrina. Indupit, no? Kaya kaya nung 1966 kasi si Pope Paul VI, pumunta siya sa Greece at minit ni Patriarch ng Greece si Pope Athenagoras hindi ko matanda, no? At nilift nila ang mutual excommunication. Kasi before sinasabi ng Roman Catholics, yung mga Orthodox yan, schismatic yan, umiwalay sa amin yan. Yung mga Orthodox na sinasabi,
Yung mga Catholics, apostate yan. Humiwala yan sa pananampalataya. For 12 years. Ganyan po. Ang sinasabi ko po sa inyo, ang heresy kasi dapat na correct teaching. Kasi ito, revelation ni Jesus yan eh. Kaya mapansin nyo, pag nag-uusap tayo sa Bible study, pag doctrine ang pinag-uusapan, very strict ako dyan. Kasi you are doing disservice to Jesus kung mali ituturo mo. Kasi lahat ng Catholic teachings ng Catholic Church, revelation niya ni Jesus. Kaya we can say na pag sinabi mo na si Jesus ay hindi Diyos, you are a heretic. Your salvation is at stake because that is not the revelation. Kung ikaw born again, hindi ka niniwala sa Eucharist. Your salvation is at stake because the Eucharist is the revelation of Jesus. Walang saysay po ang pagkapari ko at ni Bishop Lito kung ituturo namin ay ang mga haka-haka at pag-iisip lang ng mga theologians at yung mga nakabasa ng Biblia. Wala pong saysay ang aming pagkapari. Ang saysay ng pagkapari namin ay maging tapat kung ano ang revelation ni Jesus. Kaya yung mga martyrs, handang mamatay sa pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya, the Catholic truth is absolute truth. Mabigat na statement ang sinabi ko po yan, no? Kasi sa mga Europe, sa mga tinatawag nating catechetical instruction sa mga public schools, nagreklamo sila sa Catholic Church. Kasi tinuturo ng Church, the Catholic truth is absolute truth. Sa kanila, hindi. Yung truth nyo, opinion nyo lang yan. Sa inyong palagay lang yan. Absolute yan. Pero sa amin, hindi. Kaya, ito po yung halaga ng filioque. Ngayon, nagkaintindihan na sila. Semantics lang daw ang pagkakaiba eh. No? Pero isa pang Bible verse, no? Na the Holy Spirit proceeds from the Father and the Son. Revelation 22 verse 1. O, pwede nyo isulat ulit. Kasi mahalaga po ito eh. Revelation 22 verse 1. No? Nakalagay. The river of the water of life. O, sino po doon the river of the water of life? Ito po yung Holy Spirit. Flowing from the throne of God and of the Lamb. So, the river of the water of life na Holy Spirit, saan siya nakaflow? From the throne of God and of the Lamb. So, the Holy Spirit proceeds from the Father and the Son. From the throne of God and of the Lamb. O, diyan Revelation 22:1. At marami pa actually, no? Pwedeng John 4:10-14, John 7:37-39, ang Holy Spirit, yung rivers of living water shall flow from within you. Alam niyo ito pong Holy Spirit, binigay po sa atin to. Kaya yung napakahalaga po nito. Ito po yung practical application nito, no? Kung kayo nag-aaway lang tungkol sa filioque, ano bang kinalaman niya sa personal na buhay ko, sa personal spiritual life ko? Kung titignan niyo sa John 7 verses 37-39, nakalagay dyan, no? Those who believe in me, rivers of living water shall flow from within. No, nakalagay sa Revelation, the river of the water of life. Water of life. No, spiritual life natin, ang Holy Spirit. So the Holy Spirit in our life, pagbukas tayo sa Kanya, we are in a state of grace, we shall be conformed to God, flowing from the throne of God and of the Lamb. Oh, ayan po yung practical application niya, no? Sa buhay natin, no? The Trinity lives in our soul. The Trinity, the life of God, is given to us when we were baptized.
Alam niyo po, lalo na Bishop Pito, nagkaroon tayo ng Christmas o Easter, no? Yung baptism natin. Dapat may magandang homily tungkol sa baptism, no? Yung baptism natin parang ritual na lang eh. Dapat one of the best homilies dapat natin mga Katoliko, yung baptism flowing from God and of the Lamb. Ibinigay sa atin. Kaya napaka-importante. The Holy Spirit proceeds from the Father and the Son. Ganon tayo kamahal ng Blessed Trinity. No, ayan po yung practical application yan. Mabuti nagkasundo na eh. Pero for how many years? 912? Matagal pa magkakasundo ang born again sa Catholics. Matagal pa yan. Baka dumating na si Jesus, hindi pa magkasundo yan. Bakit? Hindi sila niwala sa Eucharist eh. Teaching ni Jesus yan. Revelation ni Jesus yan. Naku, sinasabi ko sa mga brothers and sisters natin na heretical. Kasi mga brothers and sisters natin yan by virtue of baptism eh. Oh, di ba magkakapatid tayo kay Kristo? Oo, sabi ko. But you are heretical Christians. You are not obeying and following the full gospel teaching of Jesus, revelation niya. The Holy Eucharist. Kaya tinalaki natin purgatory, di ba, Sister Emily? Pag namatay sila, tambambasa, saan sila mapupunta? Sa purgatory yan, lilinisin yan. Biro mo yan. Ayan po halaga ng question. No? So maraming Katoliko hindi po alam to. No? At wala silang pakialam dito. No? Nagkahiwalay kayo sa walang kakwentang-kwentang issue. Di ba sa ibang tao sabihin, nagkahiwalay kayo sa walang kwentang issue. No? Di ba? Walang kakwenta-kwentang issue. Ano ngayon kung nag-proceed ang Holy Spirit sa Father and the Son o sa Father lang, ano niyan? No. Nakita niyo yung implication sa ating spiritual life. How the Holy Spirit loves us. At yung Father, Son, and Holy Spirit, pinakita nila sa atin yung interior life nila. Kasi alam niyo yung interior life ng kasi nalalang natin Blessed Trinity sa kanilang kinikilos. Pero the inner life of the Holy Spirit, napakalaking sorpresa yan na binibigay sa mga saints. Kay St. Faustina, binigay sa... Ako, Trinity, talagang yan. Biro mo sa heaven, makikita mo the interior life of the Blessed Trinity. The beauty of the glorious presence of the Blessed Trinity. No? Kaya ito yung magandang homily, no? Na... Oo. May tanong ba kayo o ano? Pero ngayon sabi ng Catechism of the Catholic Church, pwede na kahit anong gamitin mo diyan basta wag na kayo rigid. So kung parang sinasabi ng Catechism of the Catholic Church, pag sinasabi niyo kayo mga Orthodox, kayo mga Eastern Catholics, pag sinabi niyo the Holy Spirit proceeds from the Father, wag niyo ilalagay sa isip niyo alone. The Holy Spirit proceeds alone from the Father. Huwag ganun, sabi ng Catechism of the Catholic Church. Kundi para kayong mga Protestante, Bible alone, Father alone. Huwag ganun. Basta huwag strict yung inyong huwag kayo rigid, no? Papayagan na ng Rome yan. Kahit nasa inyong every Sunday, ni-recite nyo, the Holy Spirit proceeds from the Father. Okay lang yun, sabi ng Catechism of the Catholic Church. No? Ngayon kung may dadagdag pa sa atin siya, si Bishop Lito o sa mga next article nila niya, maganda to. Ngayon na po narinig nyo to, no? Ngayon na po narinig to, mga ate at kapatid namin, yung ganitong discussion sa Filioque, no? Ako po ngayon lang. Napakahalaga po niya, no? Kaya actually, mas magandang talakayin ito pag face-to-face. Kasi magandang pag-usapan at marami pa tayong matatalakay dito. Marami akong nilista, no? Ito pa isang example. Sa Romans 8:9, pwede nyo din isulat, no? Romans 8:9. In one verse, Romans 8:9, in one verse, alam niyo po ang description ng
ng Spirit, Spirit of the Father, tsaka Spirit of Christ. Romans 8:9. Kaya He proceeds from the Father and the Son. Kasi one of the titles of the Holy Spirit is Spirit of the Father tsaka Spirit of Christ. Kaya He really proceeds from the Father and the Son. Ngayon, ito yung theological. In-example ko po sa inyo kung papaano yung practical application nito sa spiritual life, how the Blessed Trinity loves us. Alam nyo, nakalimutan ko yung pangalan ng saint, baka maalala ko minsan, no? Alam nyo, sinabi ni isang saint, pag na-realize nyo kung gaano kayo kamahal ng Diyos, kung mahal kayo ng Father, Son, and Holy Spirit, magsisigaw ka sa tuwa. Di ba? Parang normal lang, di ba? Mahal ka ng Diyos. God loves you. Parang normal lang, di ba? Pero sabi ng mga saints, if you become aware of the love of God for you, if you understand the love of God for you, you will shout in amazement. Kahanga-hanga. Kaya nga si St. John the Beloved, lagi niya sinasabi, God is love. Kompleto na siya. Alam nyo, there will come a time sa spiritual life natin, pag marami tayong knowledge, makukontento na tayo. Pag sinabi natin sa ating sarili, mahal ako ng Diyos. Amen. Kung there will come a time, no? Itong mga pinag-uusapan natin, bali wala na po ito next time. No, pag tayo sa spiritual life natin, halos yung pati mga meditation natin, mga sinusulat namin ni Bishop Lito, yung mga sinasabi namin, there will come a time, pag malalim na po kayo sa spiritual life, halos hindi na mahalaga yon. Ang isa lang mahalaga, aware kayo, maisip nyo, mahal ako ng Diyos. Ayan po talaga ultimately. Kaya may sinabi si Bishop Lito, no, na very touching, no? Maraming salamat at Wednesday na naman. Kasi pag Wednesday may gawain sila. Dapat ganun din po tayo. Maraming salamat Thursday na naman. Maraming salamat Sunday na naman. Maraming salamat. Kung kayo, ba? Maraming salamat. Meron kaming 3 o'clock intercessory prayer, di ba, Ate Emily? Tuwing darating ang alas 3, sasabihin nyo sa sarili nyo, maraming salamat, Panginoon, at alas 3 na naman. Kasi in the end, ma-realize nyo, mahal kayo ng Diyos. Lahat ng mga topics ko, lahat po ito parang tulong lang, makaunawa, dahil meron tayong intellect, kaya maunawa, no? Tapos meron tayong will, yung desire natin, para yung desire natin, maayon sa kanyang desire. Pero ultimately, nung sinasabi ng saint, if you realize, mahal ka ng Diyos, tapos na lahat. Mahal ako ng Diyos. Sa lahat na nangyari sa buhay ko, kapalpakan ko, hindi kapalpakan, mga paghihirap ko at hindi ko paghihirap, pag nalaman ko, from all eternity, mahal ako ng Diyos. No, Jeremiah 31:3, no? I have loved you with an everlasting love, so I am constant in my affection for you. Kaya yun po yung prayer natin habang tinatalakay natin itong filioque and the Son. Yung spiritual life, how the Blessed Trinity reveals itself, yung interior life niya sa atin, at yung interior life ng Holy Spirit, ng God the Father, Son, and Holy Spirit, ibinuhos sa atin. Ibinuhos. God's love has been poured out into our hearts by the Holy Spirit, no? Romans 5:5, no? Kung ma-realize natin yun, no? Kaya mga iba, sabi nila wag na ng process ng Father and the Son para huwag tayo makagulo. Gawin na natin. The Holy Spirit proceeds from the Father through the Son. Huwag nang and the Son. Wala. Mas magandang statement na from the Father and the Son. Kasi that is more biblical. No? So, kung may dagdag pa si Bishop Lito, o sa mga articles niya susunod gagawin, pwede tayong dumiretso sa gospel, o kung may mga tanong kayo, ba, Bishop Lito, kung meron, sa gospel natin, tsaka kung meron kayong sa filioque.
Okay, magandang gabi po. Napakaganda po dahil bibihira mapag-usapan po ang patungkol sa Trinity o sa Filioque. Lahat po ng pagmimisa namin dito, Nicene Creed po ang gamit namin. At nang una po namin ginamit ang Nicene Creed, nabatikos po ako kaagad ng komunidad. Dahil masabi nga natin, hindi naman lahat nag-aaral ng katisismo. Matagal po akong binatikos dahil iba daw ang aming credo na ginagamit. Walang pagkaiba yun noon ng ginamit namin ng unang Santo Rosario na gumamit po kami ng Misteryo ng Liwanag. Nabatikos din kami dito. Namigay noon si Bishop Joe ng pamphlet na binili namin sa St. Paul. Bakit daw ibang rosaryo namin? Bakit may Misteryo ng Liwanag? Dahil nga sa kakulangan ng pagsubaybay sa katuruan ng Katoliko. Kaya napakahalaga na may ganitong gawain. Napakahalaga po na natalakay natin ito dahil sabi ko nga, ito po ang ginagamit namin sa lahat ng pagmimisa, ang Nicene Creed. At napakahalaga po na mapag-usapan ang Trinity dahil oras-oras o araw-araw na nagdarasal tayo, nag-sign of the cross tayo at kasama natin ang Trinity. Napakahirap po nag-sign of the cross tayo pero hindi natin ganap na uunawaan ang Trinity. Dahil kapag naunawaan po natin, mas nai-inlove tayo sa ating ginagawa. No? Kahit maya-maya ka mag-sign of the cross dahil nagpapahiwatig, kaisa ako ng nag-iisang tatlo. Okay, mga patunay sa Biblia para sa konsepto ng Filioque. Ang salitang Filioque mismo na nangangahulugan at sa anak ay hindi matatagpuan sa Biblia, kaya maraming argumento. Gayunpaman, ang mga teologong sumusuporta sa Filioque tulad ng Simbahang Katoliko ay marami sa tambisyong protestante ay gumagamit ng mga talata sa kasulatan upang patunayan na ang banal na espiritu ay nagmumula o pinadadala mula sa Ama at sa Anak. Ang mga patunay sa Biblia na ginagamit upang suportahan ang konsepto ng Filioque, ang espiritu ay tinatawag na espiritu ng anak. The Spirit is the Spirit of the Son. Ang pagtukoy sa banal na espiritu bilang kabilang sa anak ay nagpapahiwatig ng matibay na ugnayan at pinagmulan sa kanya. Galatia 4:6. At sapagkat kayo ang mga anak, isinugo ng Diyos sa inyo, sa inyong mga puso ang espiritu ng kanyang anak na sumisigaw, Aba, Ama. Kung ang espiritu ay tinatawag na espiritu ng anak, ipinapakita nito ng isang habang buhay na relasyon sa loob ng santatlo kung saan ang espiritu ay nagmumula sa anak. Roma 8:9. Ngunit kayo'y wala sa laman kundi nasa espiritu kung tunay na naninirahan sa inyo ang espiritu ng Diyos. Ngunit kung ang sinuman ay wala sa espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa kanya. Ang teksto ay papalit-palit ng mga termino tinatawag ang isang espiritu bilang espiritu ng Diyos, Ama, at espiritu ni Kristo, ang anak. Ipinahiwatig nito na siya'y konektado at nagmumula sa parehong persona. Ang anak na nagpadala, the Son, send the Spirit. Ang mga talata kung saan si Jesus mismo ang nagsasabi na siya ang magpapadala ng espiritu ay ang pinakamalakas na argumento para sa Filioque. Juan 15:26, ang mula sa Ama. Ngunit pagdating ng mang-aaliw na aking ipadadala sa inyo mula sa Ama, ang espiritu ng katotohanan na manggagaling sa Ama ay siyang magkakatotoo tungkol sa akin. Habang kinikilala ang Ama bilang ang panghuli o at ang original na pinagmulan, sinasabi ni Jesus na siya ang anak, ang magpapadala ng espiritu para sa mga taga-suporta ng Filioque. Ito ay nagpapakita ng isang panghabang buhay na pagkilos, eternal position, sa loob ng Santatlo. Ipinahayag sa temporal na sinding ni Jesus. Juan 16:7. Kung hindi ako aalis, hindi darating sa inyo ang mga aaliw. Ngunit kung ako ay umalis, siya ay ipapadala ko sa inyo. Malinaw na inihayag ni Jesus na siya ang anak, ang aktibong nagpapadala sa banal na espiritu. Kung ang anak ay may kapangyarihan magpadala ng espiritu, ito ay magpapakita ng kanilang pagkakaisa at ang espiritu ay nasa ilalim ng otoridad ng anak na katulad ng ama.
Ang espiritu ay tumatanggap mula sa anak. Ipinakita ni Jesus na ang gawa ng espiritu ay nakasalalay sa pagtanggap mula sa anak. Juan 16:13-14, hindi siya nagkasalita mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang kanyang narinig ay kanyang sasalitain. Luwalhatiin niya ako sapagkat tatanggap siya sa akin at ipapahayag sa inyo. Ang espiritu ay tatanggap mula kay Jesus at ang pagkatapos ay pinahayag ito mula sa mananampalataya. Para sa mga kanluranin, ito ay nagpapakita ng isang dinamikong relasyon kung saan ang espiritu ay nag-uugnay sa anak sa isang paraan na nagkapahiwatig ng pagmumula sa pagitan nila. Ang argumento para sa Filioque ay nakasalalay sa pag-uugnay na pagkapadala ng espiritu sa kasaysayan 1:17 sa pagmumula ng espiritu sa loob ng santatlo na walang hanggan. Ang ama, ang espiritu ay nagmumula sa kanya, the ultimate source. Ang anak, ipinadala niya ang espiritu at ang espiritu ay tinatawag na kanyang espiritu. Ang mga taga-suporta ng Filioque ay nagsasabi na ang pagkapatunay ng espiritu ay nagmula rin sa anak ay kinakailangan upang mapanatili ang pagkakapantay-pantay o co-equality ng anak sa ama. Anong sinasabi po ng katisismo? Kanina mula sa Biblia, ang katisismo ay naglalahad ng opisyal na paninindigan ng simbahang Katoliko sa Filioque, nagkapaliwanag kung bakit idinagdag ang parilalang ito at kung paano ito nag-uugnay sa doktrinang santatlo. Ang batayan ng pagtuturo ng doktrinal na basihan, Catechism 246, ang pagkapahayag ng banal na espiritu nagmula sa ama at sa anak ay nasa saklaw sa pagkilala ng kanluranin at silanganin bilang kaisa ng ama. Ang Filioque ay idinagdag upang panatilihin ang doktrina ng pagkakapantay-pantay o co-equality, ang kaisahan ng ama at ng anak at ng ama. Ang simbahan sa kanluran ay nakita ang pagdadagdag ng Filioque bilang isang lehitimong karagdagan upang linawin ang pananampalataya na hindi sumasalungat sa orihinal na krido. Ang relasyon sa loob ng banal na santatlo, the internal relationship, Catechism 254, ang pagkakaiba ng mga persona ay nasa kanilang ugnayan ng pinagmulan. Ang ama ang sabihin natin na nagpapaanak, ang anak ang ipinanganak, at ang banal na espiritu ang nagmumula sa ama at sa anak. Ang espiritu ay ipinadala ng anak sa kasaysayan ayon sa Juan 15:26 at Juan 16:14. Ang pagkapadalang ito ay sumasalamin sa walang hanggang pagmumula ng espiritu mula sa anak. Kaisahan, ang pagmumula ng Espiritu Santo mula sa ama at sa anak ay nagkapakita na ang ama at ang anak ay isang mapagkukunan. Ang tradisyon ng silangan ay nagkapahayag una sa lahat na ang banal na espiritu ay nagmula sa ama sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkapatibay na ito, ang kaisahan ng banal na santatlo ay inihayag at ang ama bilang pinagmulan ng pagkadiyos. Ang monarchy ay napapanatili. Kinikilala ng simbahang Katoliko na ang pahayag ng Ortodokso ay tugma at katanggap-tanggap hanggat naunawaan na sa pamamagitan ng anak ay hindi nagpapababa sa anak. Ang kabisismo ay nagpapakita ng pagnanais na magkaroon ng theological na pagkakaisa sa pagitan ng kanluranin at silanganin sa pamamagitan ng pagtingin sa pagkakaiba ng mga terminolohiya bilang komplementaryo at hindi sumasalungat. Panghuli, para sa simbahang Katoliko, ang Filioque ay hindi isang salungat na turo kundi isang paglilinaw sa walang hanggang relasyon ng anak sa Ama at sa Espiritu Santo. Ito ay mahalaga upang una, protektahan ang kaisahan. Ipakita ng Ama at ang anak ay may iisang kalooban at iisang pagkadiyos. Ipinahayag ang buong ebanghelyo. Ang anak ay hindi lamang isang nilalang, kundi aktibong kasangkot sa pagmumula at pagkapadala ng banal na Espiritu Santo. Ang katisismo ay nagtuturo na ang pagkakaiba ng mga tradisyon ay higit sa terminolohiya kaysa pangunahing pananampalataya at nananawagan ito para sa patuloy na pag-unawa. At tama po kayo, Bishop, no? Kung paano natin ito gagamitin katulad ng ating pinagdarasal.
Ang mahalaga, kagaya na sinabi mo kanina, nagiging mali kung ito ilalagay natin ng alone. No? Dahil pag nilagay natin ng alone, parang inalis mo na ang anak o inalis mo na ang ama. Dahil kapag nilagay natin ng alone, pinaghihiwalay mo ang banal na Santatlo. Yun lamang po. Magandang gabi at salamat. Purihin ng Panginoon, no? Salamat, Bishop Tito, no? At malaki natutunan po natin sa Catechism of the Catholic Church. Kaya nga sa States, ewan ko kilala niyo si Father Smith, nung sikat na preacher doon. Meron po siyang programa, Catechism of the Catholic Church in 1 year. Araw-araw. Bahagi ng kanyang pagtuturo, katekismo. Sa Pilipinas, wala pong gumagawa niyan, no, na everyday catechism. Baka ma-inspire si Bishop dito, everyday. For 365 days, nung parang si Padre Smith sa States. No, kasi napakaganda po ng catechism ng Catholic Church, no? Pag inunti-unti mo. Kasi pag medyo babasa yung parang nahabaan tayo, parang pero kung himay-himay unti-unti, kaya si Padre Smith magaling. In 1 year, Catechism ng Catholic Church, everyday, isang programa. Sige, pagdasal mo, Bishop dito, kung mabigyan ka ng inspirasyon ng Panginoon, na ikaw pa lang ang gagawa niya sa Pilipinas, everyday, Amen. Catechism, purihin ng Panginoon. Yung readings natin for today, tsaka sa mga darating na araw hanggang Advent, tungkol po yan sa second coming ni Christ, no? Yung mga babala, no? Pero ang pinaka-message lang po niyan, lalo sa ngayon, no? The quality of faith is tested during times of adversity, persecution, and tribulation, no? Ito na pa yung parang message ng passive ng gospel ngayon, no? So, there is hope and redemption. Despite the signs of distress and judgment, yung mga stars, mga moon, yung sun, believers are to look forward to Christ's return with their heads held high because their redemption is near. Lord, we thank you for this night. Despite all that is happening around us and in us, you are assuring us that we should have hope, that we should be firm, be confident in our faith in these times of adversity and tribulation. And with joy, our heads held high because our salvation is at hand. Itinataas ko po, Lord, in particular, the Christ Family Prayer Group, San Martin de Porres Church Community ni Sister Karina at Aldrin. Si Brother Alvin, pamilya niya, si Brother Egay sa kanyang sakit, si Sister Jessica, si Sister Karina, si Ate Emily, si Ate Emma, si Sister Luz. Lahat po na may sakit, Lord, tinataas po namin, no? Ngayon po yung tatay ng isang monsignor namin, no, si Pablo Keran, masama na pakiramdam niya sa Negros. May sakit na po yung tatay niya, 70 years old. Isinama ko na sa misa kanina. Pero ngayon tinataas namin, Panginoon, ang kanyang kalagayan, no? Nahirapan na huminga, namamagana na minamanas, kulang din sa sa financial na bagay. Kaya, Panginoon, sumakan niyo po kayo. Ang pangalan po niya ay Pablo. This we pray in Jesus' name. Amen. The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. God bless po, ha? Amen. God bless. God bless. Praise Jesus. Oo. Thank December na, next Thank week. you. December na, next week. God bless po, ha? Oo. Thank you. you. Salamat sa panalangin niyo kay nanay. Oo, si Nanay Lucy, ha? Oo, kasama siya sa misa ko lagi. Si Nanay Lucy. Sige po, God bless po sa inyo lahat, ha?